Okay, bali sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Ronald Angelo Lopez. Kuya Jello po kung tawagin po nila dito sa church. Past G pala, na-upgrade ng konti. Pero Kuya Jello na lang. Okay. Ano ba? Walang intro. Okay, sorry. Ano na lang, ang pinag-aaralan po natin sa kung last Sunday or last 2 Sundays wala po kayo sa church or may ginawa sa work or kung ano mang dahilan na si Lord lang nakakaalam, ang pinag-aaralan po natin ay yung 7 churches na binanggit po sa Book of Revelation. Okay? So, nung ako po ay bago-bagong Christian, pag yun na pong tanongin anong taon, pero 20 sinabi din. Di ba? Ako po ay nandito na sa church mula nung 1980 OA. 2015 lang, ay 2005 lang po ang LPCF pag po tayo OA. Ay 2015. Okay, pero bago pa po nag-LPCF, nandito na po tayo. Ako ay nandito. College ako 2007. OA. 8 years old pa lang ako noon. Para akong sino ba 8 years old dito? Anyway, 2007, college ako. Third year high school. So, 2005, ako nandito. Ayan. Uy, 20 years anniversary. Ang bonus. Pastor. Walang kumpanya no? Baka lang sa Jabiland. Wala na. Migrate. Ay, wala na rin pala. Leanmore. Yan. Pag susunod na pangalan, ipangalan naman sa akin. Yung gitero kay Mig. Anyway. Ayun, so, 20 years na po nandito, ugat-ugat na. So, kaya ganyan yung itsura natin. Uy. Okay. Wala lang. So much for about me. Ang pinag-aaralan po natin ito. Ba't ko ba nasabi nung bago ako? Kasi nung bago akong Christian, isa sa mga books na kinatatakutan kong basahin ay Revelation. Same ba? Meron bang ganun din dito? I think lahat naman halos. Kasi nga, nakakatakot kasi yung mga nakalagay. Kasi di ba, pag kunyari, naghanap ka lang sa YouTube ng video na parang animated summary of Revelation. Siyempre, nandyan yung mga mangyayari in the future na medyo, siyempre nakakatakot. Okay? Ba't tayo natatakot? Kasi, ang saya kaya mabuhay sa Earth. Di ba? Every night, K-drama, Netflix. Di ba? Nood ng, walang PBB, tapos na eh. Ang pinapanood niyo? Wala. Your Majesty. Wow. Bago yun Ongoing. Pinapanood ng mga kaibigan ko. Diba? Kasi may bago tayong gadget, diba? iPhone 17. Wow, sana all. Sino mga na-umorder? Sheesh! Bagong iPad Air. Ay, ikaw talaga. Perfect. Tumaas ka. Ikaw talaga yung sasabihan ko. Si Gabi talaga. Diba? Masarap kasi mabuhay sa mundo. Tama? Okay. Kaso, ano yung di masaya? Pag walang pera. Pag ang daming bills, yes? Hindi sila nag-yes, sana all. Sisingilin ko yung mga hindi yung nag-yes, Di ba? Masaya, no? Kaso, may mga problema din. Sino dito walang problema? Sana all din. Okay. Anyway, bago tayo basahin muna natin yung pag-aaralan natin. So, nakadalawang church na tayo. 'Di ba? Diniscuss ni Pastor Lawrence ang Church of Wow, isa lang ang nakinig kay Pastor Lawrence. Ephesus, okay? Pangalawang church, Aroy na pinag-aralan sa church. Smyrna, oo, pangalawa sa Revelation. Pero pinag-aralan dito sa church, pangalawa? Si Pastor Rodel? Ang hirap, no? Basta yung letter T. Hindi rin ma-pronounce. Ano daw? Tyra Banks? Thyatira. Yan. Okay. Gusto ko munang makita. May trust issue sa sarili. No? Okay. And pangatlo ngayon. Okay. And pag-aaralan natin is Smyrna. Okay. Medyo tumalon lang tayo dahil sa schedule. Pero, part pa rin ng 7 churches. Kaya mamaya, babalikan natin isa-isa para sa mga ngayon lang din umatin. No?
Pero basahin muna natin, okay? You can open your Bible. By the way, yung mga verses na ipapakita ko is in the New International Version, NIV, no? Dahil laking PCA po ako, sorry. Okay. Okay, basahin po natin ang sabi. Ako, babasahin ko na lang po, sundan nyo na lang po ng mga mata nyo. No? Ayoko na po kayo i-stressin kasi malamig, masarap umupo. Basa na lang po sa mata. Ako na lang po magbabasa. Okay? Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Okay. To the angel of the church in Smyrna write, there are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Verse 9, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Verse 10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Verse 11, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. May the Lord bless the reading of His Word. Let's bow down our heads and close our eyes. And let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, for this opportunity, Lord God, to share, Lord, your Word. I pray, Lord God, that as we study your Word, Panginoon, let your Holy Spirit teach us your Word. Lord, ipakita mo, Lord God, yung message mo. Let there be Rema words, Panginoon, sa bawat isang nandito. And Lord, I pray, Lord God, na lahat ng mga bagay na makakapag-distract sa amin, Panginoon, para makapag-focus sa iyong salita ay aalisin mo in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, as we read your word, Lord God, ikaw lang, Lord God, ang mapapurihan. And we thank you, Lord God. I pray, Panginoon, na as we read all of this, Lord God, ikaw ang maitaas, Panginoon, and may we apply this, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay. Sige. Meron akong tanong. Okay. Ang tanong. Okay, English. Okay. What do you do when doing the right thing costs you something? Okay. So, nangyari na ba sa inyo na gumawa kayo ng tama? Ginawa niyo kung ano yung tama, pero either naparusahan kayo or may nangyaring something. Grabe naman. Ginawa mo na yung tama, di pa rin sapat. Okay. O, pwede din naman. Di ba? Gumawa ka na ng tama, pero may naranasan ka pa rin something negative. Meron ba? May naalala ba kayo? Okay. Kunyari yung nakita mo, may checkpoint. Di ba? Sa mga nagdadrive dyan. Ang sarap lumiko. Di ba? Okay? Kasi, expired last month yung registro ko. Busy ako. Okay? So, kabado ako lagi pag uuwi minsan, pag meron sa Kaginhawaan Bridge. Okay? Buti na lang, si Lord ang pamaburihan. Bukas, pupunta na po ako. Kailangan sinabi pa sa church, no? Para mapilitan ako, para accountable lahat, no? Kunyari, di ba? Nangyari na kasi sa akin to eh. Sa sobrang katamaran ko, siguro mga ilang months ako hindi wala akong rehistro, dinadrive ko yung motor ko mga 8 months, 9 months. 1.5. Pasig. Taga Pasig daw kasi may discount. Dapat 1.8 eh. Okay, 1.8 daw. Anyway, tapos biglang nandun taga dito po kasi yung banda, kaya medyo maaga tayo dumating. Okay. Sa may Kaginhawaan Bridge, pinara ako. Bait ako kasi malapit na lang ako eh. Boss, taga dyan lang ako. 2 kanto na lang, oh. Tapos, susubukan ko pa sana magsinungaling. Wala kasi akong kasama sa bahay eh. Baka, pwedeng kunin ko muna. Wala, hindi umubra. Ngayon sa nahuli, no? Diba? Binigay ko yung lisensya ko, tinikitan, okay. Pero, nakita ko, nung tumigil ako, hindi tinawag yung sa likod ko. Sabi ko, ba't naman ganun? Daya naman. Diba? Ako nga, tumigil eh. Tapos yun, diba? Parang ganun ba? Ginawa mo yung tama, tumigil ka kasi checkpoint, pero iba hindi, pero nakatakas. Pero yun nga na kasi may kasalanan ka naman talaga, aminado naman ako. Okay? O di kaya, pangit ng example. Kunyari sa school, okay, naranasan ko rin to, yung, nung bago pa lang ako Christian,
Kasi alam nila Katoliko ko all throughout. Wala nothing against Catholics, no? Pero alam lang kasi ng mga teacher ko na Katoliko ako. Tapos biglang after nung third year to fourth year, nagulat sila, praise and worship leader na ako pag chapel service. Parang, uy, ano nangyari sa'yo? Parang, hallelujah, hallelujah ka na. Yan na lang yung sabi sa'yo. Nasa ganun. Okay. Tapos parang, in-explain ko yung faith ko, ganyan. Yun yung pinaniniwalaan ko. Tapos parang minamak ako na, hindi, wala, tumaligod ka na saan? Sa simbahan. Ganyan. Hindi, parang, di ba, ginagawa ko lang kung ano yung tama, pero, di ba, makakaranas ng persecution. Okay? And, ganun din yung nangyari, okay, sa pag-uusapan natin ngayon, no? Sa mga tao sa Smyrna, okay, Smyrna yung pag-uusapan natin. Yun yung kanina sa verse 8 to 11. Which leads me, wala si Kobe. Naalala ko yung sinabi ng teacher ko ng grade 6 sa math, saka sa TLE. Wala, taga PCA eh. Si Mrs. Bidar. Kailan niyo po yan? Okay, sabi niya, ito yung lagi niya sinasabi sa amin. I will do what is right, even my friends do not. Okay, lagi. Tuwing exam, tuwing quiz, yun lagi sasabihin niya. Okay. Pwedeng yung mga kaibigan mo, nag-uusap, nag-cheat, pero tandaan nyo na laging si Lord nakatingin sa'yo. No? So, kaya yung laging tumatak sa akin yan kasi naging advisor ko sa grade 6 hanggang first year high school sa ulit. Okay. So, ayun. Kaya naalala ko. I will do what is right even my friends do not. Okay? So, yung paligid natin, madaming sasabihin, uy, sige na, gawin mo na, tikman mo na, konti lang naman. Experience, YOLO, di ba? Mga kabataan dyan, di ba? Talon ka sa building, YOLO. Di ba? Yun nga, you only live once, tapos patay ka na after. Okay. Tikman mo na, di ba? Pero, di ba, ayun, dapat may paninindigan tayo, no, na gawin yung tama. Anyway, sige. Para dun sa mga wala dito for the past couple of weeks, magkakaroon lang tayo ng konting review dahil may quiz mamaya. Uy, joke lang. Walang quiz mamaya. Balikan lang natin, okay? So, sinamarize lang na teacher, naka-table, no? Okay. Okay. So, Ephesus, yung unang church na pinag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin, naalala niyo ba ano yung mga nangyari sa Ephesus? Ano yung mga, nila? Amen. Okay, palakpakan natin sa Lord niya ulit. Uy, si Lord. Okay. Okay, parang alam ko lang na may kausap ako. Okay. Chapter 2, verses 1 to 7. Kung gusto niyong balikan sa bahay. Anong meron sa mga Ephesus? In general, yung mga taga-Ephesus, good at doctrine, masipag, masigasig. Okay, kaso, ayan, hard work, perseverance, intolerance of wicked men, tested false apostles, endured hardships without growing weary. Okay? Kaso ano yung naging rebuke sa kanila ng Panginoon? Forsaken their first love. Okay? Nandun nga sila, ang galing sa doktrina, ang sigasig pagdating sa Bible, pero nakalimutan nila ang kanilang first love. Sino ba dapat first love? Naalala niyo ba yung first love? Hindi yung first love na yun, iba. Okay. Si Lord. No. Sorry. Okay? So, ano yung exhortation dun sa part na yon? Remember, repent, and do works you did at first. No? Kung ano yung ginagawa nila nung una. Kasi, maganda maganda yung background nila kaso hanggang dun lang, no? Wala sa puso. Okay? If not repentant, ang warning sa kanila, the lampstand will be removed. Okay? So, binanggit yun sa simula. Mamaya, pag-usapan din natin yun. Eat from the tree of life in paradise, ang promise sa kanila. And an encouragement is, recognize your diligence, discernment, and perseverance. And for those who overcome, restored intimacy with God and the tree of life. Yun ang nangyari doon, no? Balikan natin. Bakit ba, mamaya na lang. Hindi, tama ngayon na. Sorry. Urong sulong no? Chacha no? Okay. Bakit? Sino ba yung sumulat? Kasi nandun pa yung sa kabilang slide no? So, ang sumulat ay si John Santos de la Cruz. Okay. Andyan ka na naman. Okay. Si John the Beloved. Okay. At saan niya sinulat?
Sa papel daw. Very good. Ang hirap naman saan magsulat sa tubig, no? Hindi na utang. Sinulat habang nakakulong. Tama, sa Patmos. Okay, mamaya papakita yung mapa. Anyway, sulat ito. No, kaya ganun ang format. May format yung sulat. Sumulat si John sa 7 churches. Okay? At nakadalawa na tayo. Yung ngayon, yung Smyrna, kaya blanco. Mamaya pipil up pa natin. Parang by data. Okay. Anong tawag dito? Okay. So, ayun yung kaya ganito yung pinag-uusapan natin. Okay? Sa Thyatira. Okay? Ano yung Thyatira? Sige. Natin artihan. Ano naman yung sulat ni John? Okay? So, kinoment ang mga Thyatira para sa kanilang love, faith, service, patience, endurance, and growth in good works, doing more than at first. Okay? Kaso, ano yung naging rebuke sa kanila? Sila ay nagko-compromise. To the point na they committed, they misled into sexual immorality and idolatry. Okay? And ang exhortation dun sa sulat, hold fast to what you have until Christ comes. Okay? So, parang yung kanina lang sa preaching ng una. Ang warning, judgment on Jezebel and her followers, which is suffering and death, and ang promise, authority over nations, rule with Christ, and receive the morning star. Okay? Usapan natin later yon. Recognize her love, faith, service, and growth, ang encouragement, and to those who overcome, okay, share in Christ's reign and glory. Okay? Dalawang search na, yung nasulatan, no? Okay? Pangatlo na tayo, which is Smyrna, yung binasa natin kanina, verses 8 to 11. Okay? Sige. Sumasulat pa? Habang nasa school po ako. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pa-screenshot na lang po ako, mga sis. Pa-settle na lang po ako. Hanggang 12 noon. Kasi pag nag-next slide ako, sir, pabalik po. Mga ganun. Sige, picture na. Sige, okay lang. Pag-usapan, pangatlo na tayo, no? So, sa mga darating pa, so may 4 pa. Okay, kaya wag nyo nang i-miss. Kung nasimulan nyo na ngayon, tuloy-tuloy nyo na hanggang dulo, no? Okay. So, dahil nga ako ay isang teacher, ang dami kong kwento. Gusto niyo ba yung teacher na lagi nagkikwento, hindi nagle-lesson? Ako gusto ko. Ako ayoko. Nung student ako gusto ko. Pero nung teacher na ako, ayoko na masyadong magkwento. Alam niyo kung bakit? Hindi ko natatapos yung lesson. Ang daldal. Oo. Kasi may syllabus, no? Okay. So, ako? Very good fan. Share ko na lang yung PDF nung ha? Okay. Punta tayo dun sa mapa. Okay, ayan. Pag-usapan natin para mas ma-imagine natin na saan ba nangyari ang mga bagay-bagay na to. Di ba, minsan kapag yung mga kaibigan nyo nagkikwento, tapos walang context, sabi, sino ba yun? Sino ba yung Michael? Sino ba yung Henry? Di ba? Sino ba yung Sino ba yung... Wala na magsabi ng pangalan, baka pa masabi. Di ba? Anong ginagawa nyo ba? Bakit kayo nandun? Di ba? Pag walang context, mahirap. Okay? Kaya tuwing nag-preach tayo dito, sinishare natin sino nagsulat, para kanino, and all that, no? Balikan natin. Nakulong si John sa Patmos, sa island ng Patmos. Ayan, ba't pa tumuturo? Meron pala ako nito. Okay? So, nakulong sa John, Okay? So, by the way, itong buong, in the modern day, this is Turkey. Okay? Itong buong ito. So, ayan, Turkey yan. Modern day Turkey. Pero, ang tawag dati, ang to ay Asia Minor. Asia Minor. Basta kung anong gusto nyo pronunciation. Basta tama spelling. Okay lang sa akin. Okay. So, yung mga yan, sinulatan niya, may mga churches dyan. Okay? So, when you say church, na ginamit sa Bible, comes from the Greek word ecclesia, which means for 500. Joke lang. Ayoko. Wala pa lang pera. Sa wala si Kuya Dave. No? Pwede tayo mamigay ng ikataas agad. Okay? The called out ones. Di ba? Okay. So, sinulatan niya yung 7 yan. Kasi may mga mananampalataya. No?
So, nabalitaan ni John na, in general, yung pinaka-tema is that nagsasuffer. Okay? May sufferings yung mga Christians. And to encourage, to comfort. No? Yun yung goal niya. Mamaya isang slide pa yun. Okay. Ito tapos na tayo sa Ephesus. Ito yon, tapos na tayo, nakasulat na dyan. Okay, tapos na rin tayo sa Thyatira, number 4. Ayan, tapos na rin dyan. Okay, pero ito yung pagkakasunod-sunod kasi, hindi naman pinuntahan or what, no? Pero yun yung pagkakasunod-sunod sa Revelation. So we're done with 1 and 4, eto na po tayo ngayon, sa Smyrna. Ang pag-uusapan po natin ngayon. Okay. Sardis, Spanish, spicy, regular. Okay. Okay. Naghahang. Bakit yan? Okay, next. Okay? So, ito po ang bayan ng Smyrna. Okay? Ancient Smyrna. Kung titignan niyo po kanina sa mapa, sorry, balik lang tayo. Asan sa banda? Number 2. Di ba makikita natin malapit siya sa tubig. Okay? At malapit siya sa tubig, nung unang panahon, usually, it's always a port city. Pag port city, dinadaungan ng mga barko. Okay, ang hirap ng eroplano dumaong, no? Okay. Dinadaungan ng mga barko for trade, no? So, busy, no? Business center, parang Ortigas, Makati, ganun ang atake. Pero hindi, wala namang bangka doon. Parang Batangas, no? Batangas Port, no? Papuntang Mindoro, 'di ba? Papuntang Boracay. Ay, iba na ba yun? Sorry. Gusto ko na magdagat eh. Okay. Diba? At kung saan man, no? Okay, busy. Halos lahat ng mga binabagsak doon, no? O di kaya, may dumadaong ba sa Manila? May port din sa Manila, diba? Sa Manila Bay, ewan. Basta yun. Okay, doon binabagsak yung mga, mga good items, kung ano man yun. Okay, yung mga items, products, okay, so, makita nyo, ayan, maganda. Isa ang Smyrna doon sa 7 yon, isa sa mga nakikipag-compete na kami magandang city yan. Makikita nyo may Coliseum. Yung Coliseum na yan, it can hold 20,000. Sabi dun sa isang napanood ko. Anyway, napakaganda, no? Pare-pare sila ng bubong. Diba? Sana all. Okay. So, ayan yung itsura niya. Okay, it's a major seaport. And ngayon nasa in the modern times, Izmir, Turkey. Okay, ang kanyang lugar, pag gusto niyang hanapin. Nagsimula sa Greek colony, under the Greek, no? Tapos nasira, siyempre pag sa unang panahon, pag may mga nagbabakbakan para sa, nasisira yung mga city, no? Tapos nung pinagkawayan, nasira, binuo ulit ni Alexander the Great, no? Sa mga social studies nerd dyan, hello. Okay? In the 4th century BC. Okay? And then by that time, nasumulat si John, 1st century AD na. Okay? And nung time na sumulat na si John, maganda na yung Smyrna. Okay? Maganda na yung kalakaran, wealthy, mayaman, no? Maganda, yan nga yung picture kanina, no? And sila na ay isang Roman city. Okay? So, ang gusto nilang gawin is nagpapaganda sila ng city kasi sobrang loyal nila sa Roman Empire. Gusto nilang ipakita na, kami ang pinakamagandang city dito. Okay? Nakikipagtalo sila sa Ephesus saka sa Pergamum. Okay? Silang tatlo naglalaban-laban, no? Para pagandahin yung city na kami yung pinakamaganda. Okay. 'Di ba? Ganun din naman dito, nag-aaway-aaway no. Mas maganda kaya ako sa iyo. Uy. Girls, joke lang. May kabit lang. Anyway. Okay? So, yung mga ancient writers, para lang may imagine natin yung Smyrna, no? So, tinawag siyang Crown of Asia. Okay? Kasi, merong pabilog na slope, tinatawag na Mount Pagos, and from there, ganyan yung view. Makikita mo yung bay, yung mga bahay-bahay. Okay? Kaso, anong meron sa Smyrna? Okay? Kaso, naniniwala sila yung mga unang panahon ng Smyrna, naniniwala sila sa kulto. Okay? Yung mga goddess of Rome. Okay? Tapos, mahilig silang, dahil nga nakikipag-compete sila sa ibang cities, gagawa sila ng mga rebulto, ng mga emperor. Sabi, kailangan magpapogi tayo. Kumbaga, ang katumbas ngayon, ay,
gagawan ko ng monumento si BBM sa bahay ko. Kasi magaling siyang presidente, ganun, di ba? Ganun niya kamahal yung ganun, si BBM. Dito naman, nung sa Smyrna, ganun sila kaano sa emperor. Ay, gagawan ko ng rebulto kasi napakagaling nito ng leader na to. No? Di ba? Parang katumbas yan ngayon, kung mahal mo, ipa-billboard mo. Di ba? Palas kami humor eh. Di ba? Pag mahal mo, ipa-billboard mo, parang ganun. Okay? So dahil sobrang galing na galing sila, they tend to worship the emperor. Okay? So, ang tao sa Smyrna kasi halo eh. May Jews, tapos may Christians. No? Yung mga Jews, siyempre, yun yung mga hayok na i-worship yung mga ibang, hindi si Lord. Kaso, doon nagsimula yung persecution. Yung Christians, ayaw mag-worship sa emperor. Hindi. Ang mga tao nun, Caesar is Lord. Sabi ng mga Christians, no, Jesus is Lord. Ang pangit pag natin yun. Medyo hindi naman, maganda yung Jesus is Lord, yes. Kaso pag na acronym, medyo controversial. Okay. Sabi nila, Caesar is Lord. Hindi, sabi ng Christians, Jesus is Lord. Kaya sila na-persecute. Okay? Di ba? Ngayon, tumayo ka dyan sa rotonda, mag-share ka ng gospel. Di ba? Ilan papansin sa'yo? Kahit nga siguro yung Christian, di ka papansinin eh. Di ba? Pero konti lang makikinig kasi, ang tendency, di ba? Ay, hindi ko naman hindi kasi lahat, naniniwala, di ba? So, pwedeng maka-receive ka rin ng mockery, no? Uy. Lalo na kapag hindi Christian, no? And minsan, kahit sa bahay, sino dito yung salang Christian sa kanila? Taas tayong kamay. Oy, sana, lahat Christian family. Ako na lang. Sa share, alam mo ba? Ganun yan. Okay lang, wait lang po. Okay. So, kahit sa family, no, pag mag-isa ka lang Christian, parang ang hirap i-explain. Pero sa bahay, gets nila pag Sunday, wala ako kasi nasa church. Yes. Okay? Pero ganun, nakakaranas sila ng persecution dun sa Smyrna. Ang daming kwento sa sarili. Anyway, okay. So, ayun nga, nakikipagtalo ang Smyrna with Ephesus and Pergamum for the title, First of Asia. Yun. Gusto niya lang hindi kami ang First of Asia. Yan. Di ba may mga tawag tayo, yung mga title, moniker, di ba? Anong gusto mong tawag sa'yo? Ano ba? Di ba? Ang singing pogi ng Pasig, Jello Lopez. Gano'n, di ba? Yung mga tawag sa yun. Di ba? Ang Mr. Suabe ng San Miguel Pasig, Kevin, Gabriel. Sorry. Namiss ko lang kasi nagbago na sked niya eh. Di ba? Okay. Di ba? Anong mga tawag ba sa atin? Wala. Ang tirador ng kaning lamig. Sino man, yung mga may paborito ng kanin. Gusto ko rin yun eh. Tapos adobong pangatlong init. Uy, mas masarap. Diba? Ganon din sila. Gusto nila, tawagin kaming First of Asia. Ayan, laban sila. Kasi nga, sobrang loyal sila sa Rome. Okay, by that time. Okay. And kaya, siyempre, pressured yung mga Christians kasi, ano ba yan, sobrang lalim deeply rooted yung loyalty nila, di ba? Parang kulto na. Kulto na nga talaga. No? Huwag na tayo magbanggit ng kulto ngayon, pero alam nyo na yun. Okay. Okay, si John, which is exiled in Patmos, at yung sabi kong kanina. Because of the word of God and the testimony of Jesus, nung Revelations 1-9, hindi ko alam na nabanggit ni Pastor Lawrence. Pero that time, nakakulong si John nung binigay yung vision sa kanya. Sulatan mo yung mga Christian doon. Kailangan nila ng tulong mo. Kailangan nila ng comfort. Kailangan nila ng encouragement. Okay? And this was written around AD 95 under the Emperor Domitian, okay, which is when persecution was rising. No? That time, kaya nga nakulong si John kasi na-persecute. Kasi Christian. Di ba? O yung mga Christian dyan, kulong. Yung mga naniniwala sa iba, kulong, di ba? Kaya dapat thankful tayo sa Pilipinas, hindi kinukulong yung mga nagbabasa ng Bible. Amen? Okay? Ang ikukulong natin yung mga di sumasama sa Bible reading. Ay, joke lang. Patay tayo dyan. Sino mauna? Aroy, nagbasa na. Nagbabasa na ako, Pastor.
Okay. Okay, ang purpose ni John sa pagsulat, to encourage the churches to endure, reminding them that Jesus is Lord and not Caesar. And ang theme ng buong Revelation, okay, kasi maganda maintindihan natin yung Revelation muna, sino nagsulat, anong sinasabi, para maintindihan natin yung verse. Victory through endurance. So, temporary suffering or eternal reward. Kaya kanina, yung sa offering pa lang sabi ko, ay, preaching na yata to. Ito yung sasabihin ko rin eh. Diba? Ulitin lang natin. Okay. So sabi nga natin, mga sulat tong sa Smyrna, sa Ephesus, Pergamum, Thyatira, and everything. Lahat ng 7, sulat siya. Okay? And siyempre pag sulat, di ba pag gumagawa tayo ng sulat, may mga parts, no? May greetings, di ba? May body, may closing remarks. Closing, tas may signature, gano'n, no? So gano'n din. Okay, tingnan natin yung structure ng letter. By the way, Smyrna is the shortest letter, okay, na ginawa ni John doon sa 7 churches. Okay? Nakapansin nyo, 4 na verse lang yon, 8, 9, 10, 11. Pero pag binalikan natin yung Ephesus, sa Thyatira kanina, more than that. Okay? And ito yung pinakamaikli. Kaya, dapat ako yung pinakakonting masasabi, no? Pero hindi. Tingnan natin. Meron pa naman akong oras. Okay? Okay, ito yung structure ng letter, verse 8, in-address kung para kanino. Di ba yung sulat, siyempre, to, yan nilalagay, di ba? To my dearest, beloved, buntis. Ganon, di ba? Hindi ko lang maisip. Di ba ganon? Napili, nabunot. Laki bunot. Di ba? Para sa aking kaibigang hindi kailanman umasim. Yun. Sino gustong ganon ng kaibigan nila? Di ba? Sinasabi kung para kanino, no? Kanina ko nabasa natin. Babalikan naman natin verse 5. Tapos, pinakilala kung sino si Kristo. Okay? Sa pangalawang part ng verse 8. Verse 9, kinomend. Okay, mamaya, isay natin. Tapos, may exhortation, may warning. Tapos, may promise sa dulo. Okay? So, yun yung structure ng mensahe, no? And iisa-isahin natin. Okay? By the way, what is also unique with the letter to Smyrna, bukod sa yung shortest, isa sa dalawa na walang rebuke. Okay? So, kumbaga, walang sinabing masamang ginagawa. Okay? Basta, sinabi lang, alam ko, ganito yung nangyayari, o ito yung gawin nyo. Okay? Walang sinabi. Gaya nung sa Ephesus, sabi, di ba kanina? Balikan natin. May sinabi kanina sa Ephesus eh. Ayan yung rebuke. Di ba? They have forsaken their first love. Sa Thyatira, di ba? Misleads into sexual immorality and idolatry. Okay? So, ayan, may rebuke. So, sa Smyrna, wala. Okay, none. Walang, rebuke, no? Okay, balik tayo doon. We'll go verse by verse. Imayin natin. Okay? And pag-usapan natin yung mga salitang ginamit. Okay? Sige. Simulan natin sa verse 8. Sabi, to the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and last, who died and came to life again. Okay? So, i-highlight natin yung first and last, who died and came to life again. Tapos, to the angel of the church in Smyrna. Okay, babalikan lang natin. Okay? Paano nagpakilala sa sulat yung mga sa taga-Ephesus? Naalala niyo ba? To the one holding the blank and blank. Ano yung dalawang blank? Tama yung sa lampstand. Ilang lampstand? 7. Okay. Ano yung isang blank? Stars. Ilang stars? 7 din. Okay. Hindi 3 stars and a sun, ha? Pilipinas yan. Okay. 7 between to those who are holding the 7 stars and 7 lampstands. Okay. Ano yung 7 stars? Okay. It refers to the leaders or yung angel na pinadala. Okay. So, ganun yung mga interpretation. Kaya, to the angel. Kasi nga, 7 yung papadalhan eh. Ano yung 7 lampstands? Yung 7 churches. Okay. Bakit lampstand? Ano yung mga naging definition natin ng lampstand in the New Testament? Ano mang ginagawa ng lampstand? Magbigay ng liwanag. Okay. Sino ba yung mga nagbibigay ng liwanag? Isigaw mo sa hangin. Di ba?
Liwanag sa dilim. Okay. Di ba? Ito yung mga, di ba, it pertains to us, di ba? Salt and light, di ba? Yung mga Christians, or in this context, yung mga leaders ng churches na, or mga Christians na sila yung nagbibigay ng liwanag kasi sila yung may fire, di ba? In the context of the Bible. Okay, so yon, o yung simula, to the angel of the church in Smyrna write. Okay? These are the words of him who is the first and last. Notice, capital F, capital L. Anong ibig sabihin natin pag naka-capital ang bagay? It's a proper noun. Wow, English 101. Pag proper noun, ibig sabihin, specific sa tao. Kunyari, pangalan ko, Jello, capital G dapat. Di ba? Pero, in the context of the Bible, pag nakita natin yung dalawang salita, kunyari, Lord, saka Lord. Anong pinagkaiba? Yung unang small letter, ibig sabihin, it's just a generic person or kung anumang bagay na you look up to. Di ba? Kunyari, Lord Voldemort. Ay, Harry Potter. Okay. Di ba? Ganun lang. Pero, kasi siyempre, kinapital, pangalan. Pero kapag naka-small, ibig sabihin, improper now. Improper ba? Okay. Okay. Pag capital, nakita natin sa Bible, ang pinatutukuyan ay si Lord, God. Okay? Yung pinaniniwalaan natin. Okay. Dito naka-capital yung first and last. It means it refers to God. Okay? More specifically, first and last. Tapos dinugtungan pa, who died and came to life again. O sino ba yung nabuhay? Sino ba yung dumating? Sino ba yung namatay muli? Namatay? Dadating muli. Dami pinagsama. Diba? Sino ba yung babalik? Kuya, si Jesus, correct. Kuya Jacob, babalik sa upuan. Si Jesus, amen? Naniniwala naman tayo babalik si Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And pagbalik, malapit na, maraming signs, no? Okay. So, sabi nga ni Lord, kung si Lord nabubuhay lang ngayon, siguro nag-post siya sa TikTok. Kapag ako ay babalik na, there are signs. No? Tapos, nandun siya sa puro baha, tapos puro gera, naglalakad na ganyan. Sorry, Gen Z lang makaka-relate. Anyway, first and last, di ba? Alpha and Omega, the first and last Greek letter. So, and this shares, sinabi din tong first and last sa sa Isaiah. Tama? Naaalala sa mga nagkakasunod sa Bible reading. Ilang beses sinabi first and last, no? 2-3 beses. It pertains to Yahweh, no? And, yun nga, sinigundahan pa ng who died and came to life again, no? So, anong natin dito, interpretation natin dito. So, in a city that follows or worships the emperor na sumusunod kay Caesar, no? Anong sinabi? Who died and came to life again. Okay? So, nabuhay ng muli, no? We can pertain this to hope. Okay? So, Jesus wants us to see the hope and remind na He holds life and death. Sa lang, hiram lang naman yung buhay natin. Amen? Okay, wala tayong control. So, may free will tayo. Hindi natin control yung mga bagay sa buhay natin. Lahat kay Lord lang. Amen? Okay? So, ang gusto lang iparating ni Jesus dito sa mga tao noon sa Smyrna and eventually para sa lahat naman na makakabasa nito is that He has the sovereignty over time and death. Okay? Ito yung reassurance. No? Sino dito yung gustong ina-assure palagi? Lahat naman 'di ba gusto sinasabihan tayo na huwag kang mag-alala, babalik ako. Bruce. 'Di ba? Favorite ko yung linya po yun ni Bruce. Pagtapos ng church, babalik ako, kuya. Bumabalik naman. Nanood nga kami sine ng alas 12. Tapos puyat lahat ng Monday. 'Di ba? 'Di ba, sabi dito, pinapakita dito, nababalik ang Lord. Okay? So, hang on. 'Di ba? Kung ano man yung persecution na nararanasan nyo, kapit lang best. Sabi.
Diba? Babalik ako. Okay? So, yun lang yung gusto ko ipakita dito sa verse na to. Okay? Punta tayo sa verse 9. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Okay? Simulan natin doon sa I know your afflictions. Alam ng Panginoon lahat ng persecutions, lahat ng sufferings natin. Ganon din sa mga tao noon sa Smyrna. Gustong sabihin ni Lord na, alam ko ang pinagdadaanan nyo, naiintindihan ko. Okay. Siguro kung tayong sinabihan yan, sinasabi natin palagi, di mo ako naiintindihan. Wala na pa nagaganos. Okay. Okay. Pag yung salitang afflictions dito sa verse na to, ay nanggaling sa Greek word na walang I. Okay, ayoko na magbura. Lipsis, kung saan ang meaning ay crushing pressure. Diba? Diba kapag pinapersecute ka, para kang nadudurog. Diba? Para kang broken. Diba? Kulang ako. Anong ganun yun? Ay, sorry. Diba? Iba ba yun? Sorry. Hindi, gusto ko lang magising ng konti. Okay, medyo konting entertainment. So, ganon. Sabi ng Lord, I know your afflictions. Alam ko yung pinagdadaanan mo. And your poverty. Okay? Ang naman, Greek naman ito ay tsotseia. Okay? So, kung saan, di ba, ang sabi, extreme destitution or you can't provide for yourself. No? So, ganun kahirap. As in, manlimos na. Okay? Kasi nga, bakit kailangan manlimos? Okay? Kasi nga, dahil pinapersecute sila, ikaw, Kristiyano ka, kay Jesus ka naniniwala. Umalis ka dito, kami, Caesar kami. Emperor. Roman Empire. Ha. Diba? 300. Diba? Ganon, no? Kunyari, tayo, di naman tayo. Kasi sila. Diba kunyari, ito na lang, nangyayari naman talaga. Sa politika, di ba? Iba-iba tayo ng binoto. Okay. Di ba? Ako, dito ako, sa blue ako sa red. Ako sa yellow. Ako sa green. Iba-iba, yung kulay. May kulay. Ako pink. Di ba? Tapos, kapag nalaman mo na iba yung binoto, ay, dilawan pala yan. Di ba? Ay, ano pala yan? Green pala yan. Di ba? Parang medyo aminin natin, medyo may konting, bala ka dyan. Diba? Parang medyo natin. No? Pero dapat pag Christian, huwag tayo titingin sa kulay. Kahit binoto nila yung nakaupo. Si Lord ay may dahilan. Amen. Uy, baka maano ko, di po ako . At so, malobas sa YouTube. Cut niya na. Okay. Hindi, ganun naman no? It divides us. Pag tumingin ka ngayon sa social media, at pinagtanggol yung isang politiko, parang, pinaniniwalaan mo pala yan, di ba? Ganyan ka pala. Di ba? Ano na lang ituturo mo sa anak mo, ganyan. Buti wala akong anak. Sabi niya ng gano'n. Di ba? Kawawa naman yung anak mo, ang bata pa, pero ikaw naniniwala ka. Di ba? Dahil gano'n, no? Okay. It divides us. Okay? Gano'n din nangyari sa Smyrna. Christian ka pala, wag ka dito. Okay? So, namimiss nila yung opportunity. Most likely, they're excluded sa mga bagay na nangyayari sa city. Pwedeng, dahil nga, nasa ibang grupo sila, wag ka dito, wag ka sumali sa bentahan namin, kami lang kikita. Di ba? Siyempre, yung mga magkakapartido lang, sila lang maghahati-hati sa budget, sa flood control, di ba? Pag hindi ka kapartido, di ba? Sige. Sorry, wala nanonood ng TV. Wala nanonood ng Senate hearing. Di ba kayo proud? May pasigenyo dun sa TV. Di ba? Pasig. Okay. Tama na. So, kaya sinabi na, di ba, by that time, ang status ng Smyrna, pressured, okay, or persecuted. Pangalawa, they are in poverty. Okay, naghihirap. Okay, sabi ni Lord, I know your afflictions and your poverty.
Okay? Pero, may bawi. Yet you are rich. No? Okay? Sino dito, okay lang bigyan ng 1 million ngayon. Pero bubugbugin ang lahat ng nandito. Okay lang. Okay lang. Pambayad lang po namin. Mukhang pera pala. Di ba? Pero hindi yung konteksto nito. Wala lang, ano lang. Hypothetical. Okay. Pero sabi, di ba? Paano yun? I know your afflictions, you're persecuted, I know your poverty, pero you are rich. Okay? Ano yung gustong sabihin doon na, yet you are rich? Pwedeng, sa ngayon, in our lifetime or in our current lives right now, medyo hirap tayo, gipit tayo, kada sahod naka-budget, di ba? Kulang pa nga. So we end up borrowing somewhere kasi siyempre may mga gastusin. Pwedeng hindi man tayo marami sa material ngayon, pero we know that we have Lord. 'Di ba? May Lord ka lang sapat na. Amen. 'Di ba? Kasi kapag na kay Lord ka, secured ka eh. 'Di ba? Okay, sige, madaming problema, madaming bayarin, madaming kumukutsa, pero nakakain ako 3 times a day. 'Di ba? Kaya ko pa mag-food panda ng 12 midnight. Di ba? Sana all. Kasi hindi ako nag-breakfast. Kaya ako ng 12 midnight. Hindi na nag-breakfast. Di ba? O kaya ko pa rin mag-mall. Di ba? Kaya ko pa rin mag-road trip. Napupultang pa rin ni Lord yung kotse namin. Di ba? Pero, yun nga, pero, di ba, kahit, as Christian, sayon ko, ako yun yung pinaka-thankful ako na, Lord, kahit pinaparanas mo yung mga bagay na to, hindi mo hinahayaan na mawala yung basic needs ko. Kaya okay na ako doon. Lord, pero syempre, Lord, kung may extra. Baka naman. Okay. Anyway, yun yung sinasabi. Okay, kahit mahirap ka, you are rich in spirit. Amen? Mas okay ba yon na wala kang physical wealth, pero spiritually you're wealthy. Amen. Okay? So, di ba nga, sabi sa James 2, yung previous book na pinag-aralan natin, ako rin yata nag-use. James 2:5, sulat lang natin dito, wala ako eh. Okay? Ang sabi doon, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him. Okay? So, dito man sa mundo, hindi tayo wealthy, pero we know, sa kingdom ng Lord, when we all get to heaven, may kanya-kanya tayong kwarto. Di ba? Yes. Kanya-kanyang mansion. Ilang story bahay mo doon, Nay? 1 lang, mahirap ka umakyat. 3rd floor, naku, may elevator dapat. Baka sumakit ang mga bagay-bagay. Okay, wala nang masakit doon, no? Kahit 7th floor, up and down every day. No more sickness. Lakas, nanay baby, nasa 72nd floor. Uy, dito ka pala. Baba ang 35th. Wow, sana all. Diba? Hindi masakit, pero durug-durug na yung buto mo. Well, hindi masakit. Joke lang. Hindi ganun wala. Biruan lang namin nanay. Okay. Anong pagkain? Joke lang. Nag-isap sila eh. Okay. So, di ba? Yun yung magandang i-push natin na hindi man ako, wala man ako ng mga bagay dito sa mundo, pero alam ko, sa Lord, kumpleto. Sobra pa. Di ba? Sabat na. Digit pa. Di ba? Okay. Okay, but punta tayo doon. I know about the slander. Okay? Of those who say, yun din sila, slandered. Okay? Of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Okay? So, sinasabi kasi, di ba, Jews nga daw sila, no? Yung mga tao sa Smyrna. Di ba, para ka ikaw maging Jew, may mga requirements, dapat you're circumcised, dapat nasa linya ng pamilya mo, Hudyo, di ba? And sa kultura, okay? Pero yung iba doon, hindi naman talaga, no? Feeling Jews lang. Okay? Pero,
Yung mga yun yung mga nagsaslander sa Christians. Okay? Siyempre, iba pinaniniwalaan. Iba yung binoto. Di ba ganun tayo, di ba, sa Facebook? Mga 80-80. Konti lang nakagit. Sorry, chronically online. Ayun. Okay. So, yun nga. Punta natin yung synagogue of Satan. Di ba? So, ano yung synagogue of Satan? Hindi lang. Ang tinutukoy lang ito, yung mga nang-a-accuse. Okay? Kasi, kung hindi ka naniniwala sa Lord, saan ka naniniwala? Alam na. Pag hindi sa Lord, kay Satan. Amen? Hindi. Pwedeng hindi. Pwedeng wala sa dalawa. Hindi pwede. Pag hindi sa Lord, di sa Lord. Sino yun? Di ba? Okay? So, anong gusto lang sabihin sa verse 9? Na alam ng Panginoon yung mga paghihirap, sufferings, nating lahat. Okay? At na maging ng mga taga-Smyrna. No? Alam niya. Okay? Punta tayo ng verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. Okay? Ayan. Diba? Pag sinabihan ka ng baby mo, huwag ka na matakot. Dito lang naman ako eh. Diba? Ay, hindi makarelate. Sige. Gamitin ko yung Facebook niya, chat ka. Joke lang. Pag umaten, aray! Diba? Pag sinabihan ka na, huwag ka na nandito lang ako. Yes. Nandito lang ako. Captain Barbell pala. Ay, sorry, ang tanda na nung show ko, hindi lang nakakarinig. Tibay at lakas ng loob. Aro yung mga Gen Z, ano kinakanta nito? Diba? So, di ba pag sinabihan ka na do not be afraid, parang, talaga, do not be afraid. Takot na ako sa'yo. Baka iwanan mo. Aroy. Okay. Luke 12. Okay? Higyan natin dito. Hindi ko kasi naisama. Verse 4 to 5. Ayan. Babasahin ko na lang po. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who after your body has been killed has the authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Sabi sa book ni Luke. Diba? Sabi ni Lord, do not be afraid of what you're about to suffer. Huwag kang matakot yan sa mga emperor, Rome, hu. Diba? Huwag kang matakot sa mga yan. Matakot ka sa akin. Kasi ako ang kayang magligtas sa'yo sa dagat-dagatang apoy. Diba? So, anytime na ka ng kaibigan mo na, pangit mo naman. Ay ko, okay lang, langit naman ako. Diba? Diba? Mic drop. Wala sila masasabi doon. Sila, ikaw sure ka bang langit ka? Sama ka sa church, para langit ka din. Diba? From kaaway to churchmate. Next week bring your enemy. Dapat bring your friend, bring your kaibigan. Baka magulat yung mga first time. Ganito pala dito, magdadala ng kaaway. Baka magbasag ulo dito. Hindi naman po, hindi ganun kaliteral. Okay. Ayun nga, huwag tayong matakot sa mga sasabihin ng iba. Yes. Ang matakot tayo sa sasabihin ni Lord, di ba? At the end of the day, pag kinuha ka ba ni Lord, saan ka ba? Di ba? Baka mamaya mapakanta ka ng langit ka, lupa ako. Baluga, grabe naman. Grabe naman yung baluga naman. He made all things beautiful. Yes. In His time. Diba? Kanta ng prep. Okay. So, yun nga, do not be afraid, sabi sa mga taga-Smyrna. Diba? Of what you are about to suffer. Dahil alam nga ng Lord ano yung pagdadaanan nila. Tapos, ayan, I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. Okay? So, dahil nga ipipersecute ka, noon nga yung Christians, they are put in exile or kinukulong. Okay? And inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na yon. Okay? So, yun yung mga sinasabi ng mga non-Christians Bakit yung Lord niyo pumapatay? Bakit yung Lord niyo kinuha tong mga ganito? Bakit inaalaw niya na mag-ondo, magbaha and all?
Diba? So pag ganun, laging wala na automatic ang example si Job. Diba? Nawala ng anak, nawala ng bahay. Diba? Kulang lang mawala brief no? Hindi yung nasabi. Hindi naman. Lahat mawala Tapos wala lang. Wapakils. Bakit? Si Lord yung pinaglilingkuran ko Sana all. Diba? Sana all si Job. Tama? Ay hindi. Sige, wag na lang. Kari Job. Job, J-O-B ha. Okay. So sana all si Job. Okay? Sabi, the devil will put some in prison. Okay? So, yung persecution na nangyayari sa mga taga-Smyrna, inalaw ng Panginoon. Okay? Kasi parang sa atin lang, di ba? Kung nung bata tayo, hindi tayo nadapa, hindi tayo matututo maglakad. Meron ba dito diretso lakad, di nadapa ever? May ganun po ba kayo anak, di nadapa? Kahit isang beses? Nadapa, di ba? Meron po bang hindi nadapa? Meron. Tumbling agad, unang hulog. Sis! Diba? Lahat madadapa kasi pag nadapa yung bata, ay hindi ko na gagawin yun, dapat lakasan ko na. Diba? Ganon, no? Kaso may iba, dapa lang ang dapa. Okay? Pero hindi, diba? Ganon. So, tapos maiiyak yung nanay, yung anak ko nagalusan. Magkakabarya na siya. Yaman na kami. Joke lang. Diba? So, God permits those hard things, those ano bang masakit na bagay? Those difficult things to happen to us para i-test tayo, para i-endure tayo. Kasi ako personally, naniniwala ako na kung hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko noon, hindi ako ganito ka-resilient, hindi ako ganito ka-resourceful sa mga bagay-bagay. Kasi kung lahat binibigay sa akin nung bata ako, baka nakaupo lang ako sa bahay. Diba? Inumin, pagkain, dalhin sa kama ko, ngayon din. Diba? Paypay, ubas, ilabas, seedless ha. Wow. Diba? Paliguan ako. Uy, katamad mo naman. Palitan ng damit. Gusto ko yung magara. Diba? Yaman mo sana. Okay? So, inaalaw tayo ni Lord na matest sa mga bagay-bagay. So, hindi lang sa taga-Smyrna and to us now, diba? And, sabi dito, and you will suffer persecution for 10 days. Lord, 1 year na. Ba't sabi mo 10 days lang? Diba, 1 year na ako nagsasuffer? Diba? Lord, 9 months yung pagbubunti. Sabi mo 10 days lang. 10 days, ano na? Parang empacho lang. Okay, anong tinutukoy dito sa 10 days? Pinapakita lang, if you will go back, no, sa, nadaanan na rin to this year, sa Daniel. No? Sabi sa Daniel 1 verse 12 to 14. Sulat na lang natin. Okay, hindi na natin balikan nyo na lang. Okay? Yung sinasabing 10 days dito, yung sinasabi na, tignan mo yung mga pakakainin mo ng gulay. Saka ng baboy. Tignan mo, sinong mas maganda itsura after. Sino kaya mas maganda itsura? Kumain ng baboy, yung taba. Diba? Ay, ako Di ko. Diba? Yung kumain ng gulay, sexy. Uy. Diba? Pero sinabi 10 days, diba? Ibig sabihin, maliit na panahon lang. Okay? Ang ano dito, sinasabi dito, yung persecution, saglit lang. Diba? Darating din tayo dyan. Matatapos din yan. May katapusan. Yun ang isang sabihin. Okay? It's limited, defined period of testing. Okay? And anong kasunod? Be faithful. Even to the point of death. Okay? Diba? Mamamatay ka na lang, Jesus, Jesus ka pa din. Amen, diba? Hanggang sa huling hininga, Jesus. Diba? Jesus hanggang leeg. Diba? Sorry. Pang millennial yung humor. Diba? Hanggang mamatay, diba? Jesus lang. Imo pala. Okay? Iba ba yon? Okay. Diba? Sino dito yung hanggang mamatay, yun yung isisigaw niya. You are faithful. Diba? Doon natin mapapakita na, ako faithful ako kay Lord. Kahit andyan na yung pantatak ng 666. Jesus pa din. Diba? Kahit damit na yung mga katabi ko. Naiwan ako. Rapture, no? Wag naman sana, no? Ako yung iniisip ko, sabi ko, Lord, pag nag-rapture,
sama mo na ako, kahit sa cut-off lang. Nakakatakot yung makita yung damit lang yung katabi ko. Aruy. Tapos maraming damit mo lang pala, no? Ayaw mong laban. Okay. Okay. Tuloy natin. Sabi, yung mga faithful, even to the point of death, I will give you life as your victor's crown. Sino lang yung kayang magbigay ng life? Si Lord. Diba? And, nabanggit yung victor's crown. Okay? Sino ba yung mga kinokoronahan? Yung mga nanalo. Yung mga winner. No? Kaya nga victor's crown no? So, usually, before, nun sa Olympics, bago pa medal ang binibigay, corona. No? Ngayon, sa mga na lang sa mga pageant na lang yung mga corona no? Sa mga, kung saan. Okay? And we can also look at James 1:12 pala. Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Okay? Diba sinabi sa atin, meron ba dito, simulan naging Christian, mas sumirap yung buhay? Diba? Meron ba? Akala ko sabi sa akin, mama mo, buhay mo. Sige, pagbigyan, birthday. Next week, attend yan, dapat, pag-absent, persecute. Labas ang bato, batuin. Okay? Di ba, pag naging Christian, hindi po to pananakot sa mga, sa mga bago pa lang na Christian. No? Hindi po namin sinasabi na madali maging Christian. Pero ang gusto lang namin sabihin, masarap maging Kristiyano. Dahil si Lord ay tapat, di ba? Hashtag. Wala hashtag. Go. Okay. So, donator. Okay. Ang point of view lang is that persecution is real but temporary. Eternal reward far outweighs earthly loss. So, hindi man tayo at the end of sa dulo ng buhay, di man tayo sobrang yaman, pero pagdating sa langit, kumpletos regados. Last verse, okay? Sabi, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Okay? So, whoever has ears, sino lang ba yung may mga tenga? Yung mga taga-Smyrna lang ba? Hindi. So, this pertains to everyone. Lahat ng may tenga. Okay? So, lahat ng may tenga daw, no? Okay? So, it's a application na, hindi lang para sa Smyrna, but sa lahat ng makakabasa, gaya natin, nabasa natin. The Lord allowed us to read it, no? Sabi, the one who is victorious will not be hurt all by the second death. Okay? So, pag sinabing victorious, di ba, saan ba malalaman kung victorious or kung panalo ang isang tao sa isang laro or bagay? Sa dulo, sa ending, no? O winner ka ba? O victorious. Okay? O at the end of this lifetime, sino yung mga tatawaging victorious? Yung mga nanatili. Okay? Yung mga naging tapat, yung mga naging faithful, yung mga nag-hallelujah, praise the Lord, hanggang sa huling hininga. Amen? Okay? Kaya ganun, hindi ko na, mostly, pag nagpe-pray ako, ganun, Lord, I pray, Lord, nasa hanggang sa huling hininga, Lord, ikaw ang aming pupurihin. Amen. Pwedeng dagdag yan. Add nyo sa script. Okay. Let's have 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Ang sabi, in fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Okay? So, sino yung makakapag-overcome? Sino yung magiging victorious? Yung mga naniniwala na Jesus is the Son of God. I hope. Hindi nyo na kailangan sabihin kung naniniwala kayo. I hope talaga. I pray. At kung hindi man, ipagpe-pray ko pa rin na you believe. Okay? And, sabi, yung mga victorious will not be hurt all by the second death. Ano yung sinasabi na second death? Medyo
lalagpas lang tayo ng konti, pero nasa Revelation 20, verse 14. Ano ba yun? Okay? It is defined as the lake of fire, the eternal separation from God. Okay? Pag napunta sa dagat-dagatang apoy, wala na. Na-imagine ko, pag nandun, di masusunog ka, mamamatay ka. Pag-respawn, doon ulit, mainit ulit. Ulit-ulit lang, di ba? Sabi nga ni Maha, ikot-ikot lang. Di ba? Si Maha ba yun? Sara ba yun? Si Maha, dahan-dahan. Sorry. Dahan-dahan ka rin maano sa dagat-dagat. Ang sakit. Ayoko. Okay. Okay, what is the promise? Okay? Even if they face the first death, okay, yung pagkamatay sa physical, okay, they will never face the second death for those who are victorious. Okay? Sa first death pa nga lang, takot na tayo eh. Di ba? Ayaw natin kasi, Lord, ang sarap mag-travel eh. Di ba? Lord, ang sarap maging influencer. Di ba? Ang sarap mag-buffet. Ay, parinig pa more. Okay. Okay? And, ayun nga, balikan natin. Okay? So, okay, edi eto na nga. I-fill up pa na natin sa mga naintindihan natin. Walang rebuke. Yun yung alam natin dito. None. Diba? Wala. Walang ni-rebuke sa Smyrna. Okay? Ano yung kinomend? Okay? Okay? Endured tribulation. Saka poverty. Ano pa? Slander. No? Yan. Diba? Faithful pa rin. Okay? Kahit mga nangyari yung mga yan. Okay. Ano yung mga in-exhort? Okay? Sabi, do not fear. Space na lang, ha? Mga persecution. Pinersecute ako, Lord. Sabi ni Lord, do not fear. Okay, do not fear and be faithful. Be faithful unto death. Pwede natin do not fear suffering. Pangit lang sulat. Teacher ka pa man din. Persecution. Okay. Okay, ano ang warning? Okay? Some will face imprisonment. Imprisonment. Yan nga. Okay, ano pa? Possible death. Okay, yung second death. No? Pwede, pwede namin sa kanila yun, wala na. Okay, pero possible lang. Okay? Ano pa? Ano ang promise? Okay, escape from second death. So, yung mga victorious, hindi na mamamatay ng pangalawang beses, pangatlo lang daw. Joke, Ano pa? Ano yung mabibigay pag victorious? Crown. Perfect. Last 5, Javier. Crown of life. Okay, ano yung encouragement? Okay? You will be recognized. Bakit may tungtong-tungtong sa word? Okay. Okay. For faithfulness. Basta tama spelling yan. Okay. In suffering. Di na ba kita doon? Faithful lang. Dito kasi buo eh. And poverty. Okay. Last 5 minutes. Wait na natin para pass your paper. Okay. And to those who overcome, okay, eternal life. Yun nga din yun. No? Tapos, safe from second death. Okay? I will just leave you with 4 main points. Bilisan lang natin.
Kasi may communion pa. Okay. Number 1, Jesus knows our struggles. Okay, doon yan sa verse 9. Sabi, di ba, I know your afflictions and all that. Okay? Nakikita ni Lord yung ating suffering, our poverty, and even those who slander us. You know? We may be poor in the physical, but we are rich spiritually. Amen. Okay? So, imagine na lang natin para tayong piggy bank. Oh, piggy bank? May nagpipiggy bank pa ba dito? Ano yung itsura ng piggy bank? Baboy. Piggy nga di ba? Di ba? Kapag tinignan mo lang, ano naman, mukha lang siyang baboy. Pero ano yung nasa loob? Mayaman sa loob. Di ba? Kasi di pa pwedeng gamitin Kailan mo lang pwede gamitin? Kapag binuksan mo na. Okay? Pag ginawa mo sa tao yon, mamamatay. Pag namatay tayo, sa langit, doon tayo super rich. No? First day ko sa langit, bibili ako ng Land Cruiser. ML lang. Land Cruiser. Magbabayad ng tax? Dapat. Yes. Wala ng tax doon. No? May tax ba doon, nanay? Sa langit. Okay. Number 2, trials are real but limited. Okay? Merong trials, pero hindi pang habang buhay. Okay? So, hindi kailangan kitilin ng buhay kung may problema. Okay? Trigger warning. Baka lang. Okay? Hindi ko naman sinasabing saglit lang, pero may katapusan. Yun lang pangako. Okay? So, yung sinabi nga na 10 days, di ba, limited lang. Naka-specify, pero hindi forever. Walang forever. Okay? Suffering lang Okay, hindi sa love. Okay, number 3, faithfulness brings eternal reward. Okay? So, our faithfulness, okay, will be the measure of our success. Okay? Kung naging faithful ka hanggang dulo, ikaw ay my crown. Okay? So, pagdating ng langit, ilang korona kaya ang meron? Multiple? Sana all. Parang visa lang, multiple. Okay? So, sabi sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that the person will receive the crown of life and that the Lord has promised to those who love Him. Sabi natin pala kanina. Okay? Saka yun sa 2 Timothy, yung I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Okay? And lastly, number 4, victory over second death. Okay, sinabi naman dyan, no? So, first death, physical death, second death is the eternal separation from God. Sabi, yung mga magiging victorious, magiging faithful hanggang dulo, wala nang second death. Amen? Okay, magkita-kita tayo sa first death lang, ha? Second death, wag naman. Okay. So, okay, I will end this talk with a story. Hindi naman story. Sino dito nanonood ng, sino mahilig sa sports? Olympics, mga ganon. Kailan ba next Olympics? Saan? US? LA, Los Angeles, 2026? Okay. Meron ba tayong mga papadala doon? Kala mo kayong presidente. Sino papadala natin doon? Secretary? Joke lang. Presidente yon. Okay. Sorry. Hindi ko na kasi Okay. Pero ako, tuwang-tuwa akong nanonood. Kasi lalo pag may Philippines! Di ba? Philippines! Di ba? Di ba? Okay. Nung unang panahon, okay, ang Olympics, kasama sa sport ang torch relay. Okay? So, ang goal is, paunahan, makatawid yung torch sa finish line. So, relay, papasa-pasa. So, may torch, minsan kandila, minsan torch. So, pag tumakbo ka na mabilis, pwedeng mamatay. Diba? So, yun yung bagong game idea sa youth life. Sa camp. Dalang torch. Dalang gasera na nasunog pa yung kung paunahan. So, pag sinobrang bilisan mo, mamatay. So, dapat lakad mayaman. Paano ba yon? Lakad varsity lang dapat. Ganun lakad varsity. Okay. So, dapat hindi sobrang bilis. Hindi naman sobrang bagal kasi paunahan. Okay? So, ayun. Anong mahirap ba yon? Parang mahirap, di ba?
parang ang gulo. Wag mong bilisan, pero wag mo rin bagalan. Okay? Kasi at the end of the day, makakarating ka rin naman sa dulo. At paunahan, no? Okay, o imagine, gawin natin sa camp. So imagine, gaano kahirap yung bibilisan mo, pero babagalan mo. Diba? Ang gulo. Okay. And I will end with this quote from Charles Spurgeon. Okay. Sabi niya, by perseverance, the snail reached the ark or the end. Okay? So yung snail man, mabagal, pero maaabot din niya in time yung dulo. No? So Smyrna, yung mga believers sa Smyrna, they may have faced poverty, they may have faced slander and persecution. But at the end of the day, anong ginawa nila? They kept the flame alive. Okay, hindi sila nagpa-extinguish ng fire, no? They keep the flame alive. So today, okay, what I will leave you is, do not fear, stay faithful, and fix your eyes on the crown that never fades. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah.